Di ba? Mag-preach ng condemnation at mag-blast ng message sa loob lang ng 1 hour, pare-parehas din ang sahod. Nagre-reklamo, mga kapatid, yung early church. Nagre-reklamo yung mga elder na nauna. Sabi ng Panginoon, ano ngayon kung ganun ang gawin ko? Parehas naman kayong nakipagkasundo sa akin na tatanggap din ng the same reward. Kagaya sa early church at kagaya sa tinatawag na evening time. Di ba? May masama ba sa aking ginawa? Lahat naman kayo ay mystical body. Kaya lang, mahirap lang ang trabaho ng naghasik, ng nagdilig. Can you say amen? Nag-araro, nag-harvest. Can you say amen? Pero ngayon, pagdating nitong winnowing time, andyan na yung i-harvest Natawag na under the sixth seal. The sixth seal is the book of redemption. Diba? Sixth seal is the plan of redemption. Diba? Lahat ng i-redeem, can you say amen, ay ini-redeem under the sixth seal. Can you say amen? So ang revival, mga kapatid, o ang tinatawag nating harvest time, naganap sa sixth seal. Can you say amen? In between sixth seal and seventh seal. Can you say amen? Yung harvest. Pero pagdating ng tinatawag na seventh seal, ano bang naganap under ng seventh seal? Ito yung tinatawag na last. Ito yung tinatawag na revealing o yung tinatawag na coming na. Diba? Ang seventh seal ay coming na. Under na to ng tinatawag na claiming. Kaya sa time ng claiming, sino ang i-claim niya? Yung ni-redeem sa sixth seal. Diba? Ang sixth seal ay church ages. Diba? Yung mga niligtas sa time ng church ages. Diba? Sino ang i-claim niya under sa seventh seal? So yung lahat ng na-purge sa sixth seal. Ang seal, sixth seal ay purging seal. Can you say amen? Kaya pag na-open ang tinatawag na message, mystery ng seals, tatawagin ng seventh angel ang 11 Gentile worker, amen, para sa tinatawag na mensaheng ito. To receive the same pay that the first workers got. What is the same pay? The same truth. Amen? The evening time message is to restore back again. Diyan sa baba. To bring back that same thing again. Same pay, to bring back the same, anong tawag dito? Same message. Amen? Same thing that they did at the beginning, sa time ng Alpha. So, ang evening time messenger, ay tatawagin niya ang ika-11 Gentile workers, at ito ang bride body sa uling panahon, na meron ding the same revelation sa Alpha. Sabi dito sa quote, to bring back, di ba? Then there is to be an evening time message sa baba and to receive the same thing that they did at the beginning. The evening time message is to restore back again, to bring back that same thing again. Ano yung same thing again? Di ba? The same book of Acts. We are the continuation of the book of Acts. The same revelation na kay Paul, we preach what Paul preached. The same revelation, but in these last days, we have more information than Paul. Can you say amen? Iyon ang tinatawag na tanging difference. The same revelation, pero tayo ay more information ang panahon natin. Kaya nga, di ba, nagdamdam sila doon sa early church. Bakit pare-parehas kami? Kami nga pinatay. Kami nga, minartir kami. Diba? Na-massacre kami dahil sa Ebanghelyo. Yan ang middle of the day, dark ages. Pinagpapapatay ang mga Christians. Bawal, sa time na yun, nakatago ang mga Biblia. Ang mga fellowship, patago. Pero sila'y patuloy na gumawa sa middle of the day, sa dark ages. Pero the same din ang kanilang tinatawag na kagantihan. So, malinaw ang quote sa paragraph 37, the seven angels' message is to open the mystery of the seals. What for? To call the 11 Gentile workers.
to receive the same message that the first workers got. Yan ang ibig sabihin doon. To receive the same pay, to receive the same message, to receive the same word. Amen. Na pinreach sa kanilang mga kapanahunan. Can you say amen? Hallelujah. Ang Alpha, sabi ni Barbanam, we preach what Paul preached. But the same revelation, but more information ang panahon natin. Now, what is the seal of the living God? If that ain't a big dispute in the world today, some say it's keeping the Sabbath day, Seventh-day Adventist. Some say it's for doing this and that. But the Bible said, the Holy Spirit is the seal of God, Ephesians 4:30. Some say speaking in tongues. Some say to manifest love. Some say just believe. Diba? But the Bible said the Holy Spirit is the seal of God. Nang nag-speaking in tongues ka, it does not mean na naselyuhan ka. Diba? Speaking in tongues, ito ay tinatawag na fleshly, anong tawag dito? Fleshly sign. Na may dumampi sa'yo, kaya napaganong ka. Diba? Nag-twist ang dila mo, dahil na-stimulate ka sa spirit realm. Sa spirit realm, nagkaroon ka ng stimulation, diba? Kaya dinala ka ng espiritu sa tinatawag na worship. Diba? Tongues means gifts. Ito ay worship. It does not mean pag nag-worship ka, you are sealed. Malayo, mga kapatid. Meron sa Book of Acts tumuloy hanggang sa soul. Paano kung hindi tumuloy sa soul? Kaya evidence ng speaking in tongues ay hindi speaking in tongues ang tinatawag na evidence ng tinatawag na sealing of the Holy Spirit. Ang evidence ng tinatawag na sealing of the Holy Spirit is when you can receive the word, di ba? For your day and age. Receiving the truth, di ba? Have a clear understanding. Kaya, mga kapatid, ang bawat workers, yung sukat ng word yun di ba? Yun ay truth sa kanilang day and age. Sapat na yun, di ba? Ang pinagtrabaho nyo, okay na yan. Di ba? Pag may sumunod ng worker, doon sa middle of the day, nale-left behind na yung tinatawag na worker na naunahan niya. Can you say amen? Kaya yung tinatawag na mga middle of the day, nang dumating ang 11-hour worker, na-left behind na sila. Kaya ang salita nila iba na. Bakit ba yan? Late na pare-parehas lang ang sahod. O, di ba? Hindi nila alam, more information na yung 11-hour worker. More information na. Marami nang tinatawag na truth na nabuksan na dala. Kaya itong tinatawag na 11-hour worker, siya'y natawag sa panahon, tignan mo, na kung saan ay huling panahon na. Yun ang last name goes on the book. Amen? Yun ang last name goes on that book. 11-hour Gentile worker, the last name goes on that book. At sila'y na-identified sa last name, siyempre, Branham. We are Branham. But we are not Brahmamites. Iba naman yung Brahmamites, di ba? Sekta yun. We are calling, di ba, dito sa name ng Branham. Sabing gano'n sa vision, beyond the curtain of time, you see those peoples? You see those people na multitudes? You know them? They are all Branhams. Nagtanong siya, Lord, ang Branhams, maliit lang na pamilya dyan sa Ohio. Pero yung tinuturo mo, napakarami. No, sabi ng tinig, they are your converts to the Lord. Can you say amen? So identified tayo doon sa tinatawag na name na yon. And I believe, si Barbanam ang last name. Siya yung last messenger. Can you say amen? Na magiging padrino ng bride sa huling araw. Siya yung magre-represent. Amen. Kaya pag na-identified ka sa preaching ng last messenger, in ka. Kaya sabi ni Paul, follow me as I follow Christ.